hindi maganda na puro English at baka nosebleed tayong lahat maya-maya. Okay, ang aking pamagat dito ay 3 S at ipapaliwanag ko agad kung bakit. Bakit mahalaga na pag-usapan natin ang 3 S na ito: speed, scale, selfishness. Yan 3 S na yan ang dahilan kung bakit napakahirap mag-evangelize sa mga bata ngayon. Yung nasa harapan dito, mahirap kayo ang tampulan ng atensyon ng simbahan. Bakit? Sapagkat kayo ang humuhulagpos, nawawala. Bakit? Sapagkat sa bilis ng takbo ng mga nangyayari sa digital world, cyberspace, sa lawak ng mga nagaganap, alam ninyo ang nangyayari sa maraming lugar sa mundo. Pero isang bagay na hindi natin napapansin, unti-unti tayong nawawala sa radar ng simbahan. Napansin ko na yan kasi this is my 41st year as a priest and I have been an educator. This is my 48th year. I have never stopped teaching in those 48 years. Never. Kahit nung ako'y nag-aaral, nagtuturo pa rin ako. Nung nasa Roma ako, nagtuturo pa rin ako. Kaya pwede kong ipagmakaingay ito. 47 mahigit at bumibilang pa. Ito ika-48 taon na ako'y nagtuturo. Kaya ang problema ko pagka nawalan ako ng boses ay malaking problema. Kaya kagaya nung Wednesday, wala akong boses talaga nung Miyerkules. Sabi ko sa mga estudyante ko, ibibigay ko na lang sa inyo ang aking mga ginawang yung lecture. Kayo na magbasa sapagkat hindi ako makapagsalita talaga. Ngayon medyo gumanda ng konti. Bukas meron ulit akong isang talk, bukas ng umaga, na may kinalaman din sa kung may konektado rin sa ating pag-uusapan ngayon. Okay, 3 S. Speed. Ang bilis ng mga pangyayari ngayon. Yung pinag-uusapan nating problema kahapon, mamayang gabi, mapapalitan na yan ng bago. Bakit? Ang galing ng mga media people, ang galing ng mga social media influencers. Pagka gusto nilang tanggalin ang atensyon sa isang issue, gagawa sila ng isang malaking issue. At through the miracle of bots and trolls, yung bagay na maliit napapataba. Yung mga payat tumataba, yung mga pandak tumatangkad, lumalaki at napakabilis. Yung inyong kinagagalit kahapon, sa loob ng 24 oras, hindi na kayo magagalit. Yung inyong pinag-aawayan ng 1 linggo, nakalimutan nyo na parang nangyari ng 1 taon pa. Yan ang speed ng nagaganap sa digital world. Ikalawa, scale. Yung lawak ng anumang pinag-uusapan natin, ng anumang ginagalawan natin, ginagampanan natin, ginagawa natin, ay hindi lamang sa Santa Rosa, hindi lamang sa Don Jose, hindi lamang sa Santo Domingo. Yan ay bumabagtas sa buong Pilipinas, kahit sa Malaysia, kahit sa Indonesia. Nagkakaintindihan tayo sa maraming bagay. Halimbawa, yung tinatawag na cancel culture, pinauso ni Vice Ganda. Pagka gusto niyo ikansela ang taong ayaw niyong pakinggan, kakanselahin niyo. Kami biktima nito. Ay, thunders na kasi yan eh. Medyo sumasakit ang loob ko, no? Pag sinabing thunders na yan, amoy lupa na, jet, buti nandiyan ka. Madaling kanselahin ang mga thunders tulad namin. Pagka kami nagsabi ng tama, pasensya ka na, matanda na yan eh. Amoy lupa. Salita, cancel culture. Ikaw na ang magaling. Tapos, isa pa, wokeism. Ang wokeism, sa biglang wari, sa biglang tingin mo, hindi mo makikita yung ideolohiya. Pero nagtatago yan sa maraming susun-susun at patong-patong ng mga one-liners. Halimbawa, Black Lives Matter. Who can argue against that statement, Black Lives Matter? Pero pagka tinuntun mo ang ideolohiya na nasa likod ng maliit na statement na yan ay delikado. Bakit? Sapagkat ayon sa ideolohiya ng wokeism, pag sinabi nilang Black Lives Matter, bakit? Masamang tao kasi mga puti. Ang mga puti ay mga domineering. Ang mga puti ay mga
conquistadores. Ang mga puti ay imperialist. Iyan ang ginagamit na false narrative ni Putin ngayon ng Russia. Kaya ang lumalabas na kwento sa Russia at sa Africa, yung mga kakampi niya, ay ang gerang ito ay hindi nila sinimulan. Ang nagsimula nito ay Amerika. Bakit? Madaling pukulin ng Amerika. Bakit? Marami kasi sila sa historia na ginawa na hindi tama. Pati tayo. We were the second most destroyed city, Manila. Manila was the most destroyed city next to Warsaw in Poland noong Second World War. Mga Hapon ba nanira sa Maynila? Hindi. Mga Koreano ba nanira sa Maynila? Hindi. Amerikano. Bakit? Ang tawag dyan bombardamento at tapetto sa Italian. Carpet bombing. Bakit? They did carpet bombing in order to flush out the remaining Japanese that they were sure where they were hiding. So, ang Pilipinas ang pinakamatinding nagbata ng matinding destruction, pagkasira. Pero binayaran ba tayo? Tayo ba'y binigyan ng tulong ng Amerika? Meron bang Marshall Plan para sa Pilipinas? Wala. Sino ang binayaran ng Amerika? Yung mga dating kaaway nila, Germany, Poland, okay, Russia na nakinabang yan sa Amerika. Pero lumalayo na. Ito'y kasaysayan. At sinasabi ko ito sapagkat ang pinakamadaling matangay ay mga kabataan. Bakit? Kasi mayat-maya nasa inyong gadget. Mayat-maya nasa TikTok. Pagka mayat-maya narinig ninyo Black Lives Matter. Oo nga no. Ako bilang pare, I have to say that Black Lives Matter is correct, yes, but it is not altogether fully correct. Bakit? You have to look at the layers of meaning, mga susun-susun, patong-patong na mga kahulugan. At ano ang kahulugan? Black lives matter, so white lives don't matter. But as a priest, we are teaching all lives matter. Pag sinabi nating Black Lives Matter, what do we say? It sounds good, it sounds Christian, it sounds convincing, but let's look at the ideology. Yan ang ideolohiya na umuukil-kil sa kamalayan ng mga bata. Okay. Speed, mabilis ang mga pangyayari, ang bilis, no? Nababago ang kwento. Kinabukasan, hindi ka nagalit kay BBM o kinabukasan hindi nakalit kay Lenny. Kahapon nagmumura tayo sa social media. Ang galing magmura ng mga Pilipino. Alam niyo, nung bata ako, hindi ko alam yung mga salitang syunga. Di ba? Alam niyo ano ibig sabihin ng syunga? Hindi alam ni Father Bati ito. Ano ibig sabihin ng syunga? Tanga. Okay. Pero sa social media, ang galing nating magmura. Pagkakaharap, ang mga bata masunurin. Napansin ko ito sa Don Bosco Mandaluyong nung nandun ako. Napansin ko, una, sa mga private schools, kakaunti na nagbabaon ng Tupperware. Hindi na uso yung Sharon. Hindi na nagsha-Sharon ang mga batang pumapasok sa school. Ayaw nila ng Tupperware. Ano ang bibilhin nila? Gusto nila pera. Ano ang bibilhin nila? Pareho din naman sa babalutin ng nanay. Hotdog at saka kanin, di ba? Pero ang bibili nila sa Jollibee, hotdog at saka kanin. Pero iba ang bilihin na galing sa bulsa mo. Ayaw nila ng binubuklat na Tupperware. Ayaw nila mag-Sharon. Ganyan tayo. So, ang pinakamatinding problema ng simbahan ay ang mga bata. Bakit? Ito, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga figures. Tingnan ninyo dito pagkalinggo. Mabibilang ninyo siguro sa 2 kamay ninyo ang nagsisimba na buong pamilya. Tama ba ako? Yung mga bata, may kanyang oras yan. Mamaya na ako. Gigising yan, matutulog yan mga 3:00. Ay bakit? Nasa TikTok eh. Magdamag na nasa TikTok. O magdamag na tumitingin sa updating, sa notifications. Bakit? Kasi meron tayong sakit ngayon ng mga bata na FOMO. Ano ibig sabihin ng FOMO? Sino Mel? Missing out. Fear of missing out.
Fear of missing out. Bakit? Pag hindi mo alam ang latest, marites. Ano ba latest, mare? Pag hindi mo alam ang latest, may FOMO ka. Ibig sabihin, hindi mo alam ang nangyayari sa mundo. Ay, ikaw lang, hindi walang alam. Kinakailangan alam natin lahat. At bakit kailangan malaman lahat? Kasi madaling tanungin si Mr. Google. Yung mga estudyante ko, kaya ngayon hindi na ako nag-a-assign ng term paper. Alam niyo kung bakit? Maintindihan ito ng mga bata. Kasi ang term paper ay pwede nang sulatin sa ChatGPT AI. Within a few seconds, lalagay lamang nila ang kanilang parameters, 14 pages, ano ang topic, push the button, presto, you have a 14-page term paper. Ayoko nga mag-check ng bagay na perfect. Wala na ako itatama. Kasi perfect ang grammar, grammar Nazi ako. Grammar Nazi ako. Perfect ang grammar, perfect ang spelling, perfect lahat except the content. It is not Catholic. It is not Christian. It is generic. Okay, kaya napakahirap ngayon magturo. Ngayon, mga bata, ang inyong attention span ay pumapalo sa unang S, napakabilis mabago. Kaya pagka kayo nanonood ng YouTube, ang inyong binabasa ay yung clickbait, yung headline, yung title. Hindi nyo na panonoorin yung YouTube na 12 minuto. Pero yung clickbait, sinungaling yan. Bakit? Kaya nga clickbait eh. Hindi nila sinasabi ang totoo. Ang sasabihin nila sa title ng YouTube ay yung bagay na, uy, sensational. Uy, ganito pala nangyayari sa Santa Rosa, sa St. John Bosco Village. Uy, masasamang tao pala, whatever, wherever. Yung clickbait, diyan nagmumula ang tinatawag nating fake news. Ngayon, ayon sa mga dalubhasa na aking sinasangguni, ito ako'y nagtuturo, ang fake news ay napakahirap pahindihan. Bakit? Kasi yung fake news, mayat-maya nakikita mo eh. Mayat-maya notification. Ang tunay na magandang balita ng simbahan ay mag-iintay ka pa ng linggo. Tapos ang nagmisa ay kagaya kong monotonous, thunders. So yung aking homily hindi pakikinggan ng mga bagets ng mga bata. Bakit? Wala na akong connection sa kanila. Tapos mag-i-English pa ako, Inglesero, galit si Robin Padilla sa mga Inglesero. Kaya galit ang mga Pilipino. Paano pinakita ang galit? Ibinoto siya, number 1, much more than the voters in the whole country. Paano nangyari yun? Miracle. Paano nangyari na ang mga bumoto kay Robin Padilla ay mas marami kaysa sa mga registered voters? There is some. Ang tawag natin dyan ay yung ikatlong S, selfishness. Yan. Ngayon, sabi ko sa inyo, ang inihanda ko, akala ko kasi ay mga thunders kagaya ko makikinig sa akin. Yung pala mga bata, kaya binago ko. Ito, unang bagay na dapat natin gawin. Tingnan natin, ano ba ang problema? Ano ba ang realidad? Ano ang kalalagayan natin sa mundo na iniikutan natin? Una, iba-iba ang ating terminolohiya. We have a problem of terminology. Ikalawa, we have a problem of precision. Hindi natin matukoy. Tingnan nyo ang lingwahe ng mga bata ngayon. Pagkakausap mo, saan ka galing? Diyan lang. Anong ginawa mo? Wala lang. Saan ka pupunta? Wala lang. Anong gagawin mo? Very imprecise. Saan ka pupunta? Diyan lang. Ano ay sabihin ng diyan lang? Sa New Valley o sa Quezon City? Imprecise. Lahat ng mga terminolohiya natin ngayon ay hindi tahasan tiyak ang ating binabanggit. That is a problem now. A problem of this is a $64 word. Ayaw niyo kung babatuhin ng kamatis mamaya. Epistemology. Ang simpleng kahulugan niyan ay a problem of what do you know? Ano ang alam mo? Ano ang basihan ng iyong sinasabing alam? I'll tell you right off. Ang batayan ng sinasabi niyong alam ay galing sa Google. Kaya pagka ako'y nag-a-assign sa mga estudyante ko, sa mga seminarista ng reading, hindi nila, ipapaserox nila yung chapter ng libro.
o nung anuman, bibilugin, ilalagay sa ilalim ng kilikili. Pag-uwi sa bahay, nasa kilikili pa rin. Ang kilikili nagbabasa, hindi sila nagbabasa. Kinaumagahan, anong gagawin nila? Tatanungin si Google. Ang Google napakagandang magbigay ng lagom, summary. Kaya pagdating sa klase, tinatanong ko, parang may alam, except na generalities, hindi specific, walang precision. Yan ang problema natin. The speed, the scale, and the selfishness, they all affect our behavior. So, ito, ano ibig sabihin natin? Pag sinabi natin, parang text, sandali lang ha. I think I started out with the wrong set of slides. Let me check. Ito ang aking, kasi yun ang toko bukas. Kita nyo, nalilito na ako. Mga thunders, madaling malito eh. Okay, ito. Making sense, making disciples. Tapos ang aking subtitle ay Ministry in a Messed Up World of Nuns and Duns. Ano ibig sabihin ng nuns? Ang nuns ay mga non-atheist, pero non-believer, non-going to church, non-committal. Yan ang mga nuns. Ano naman yung duns? Ay, tapos na ako dyan. Graduate na ako sa Don Bosco. Graduate na ako sa UST. Huwag nyo na akong turuan ng kung ano-anong kabanalan. I am done with Catholicism. I am done with Christianity. Tapos na ako dyan, graduate na ako dyan. Gusto ko na lang, magtrabaho. Yan ang messed up world of nuns and duns. Pero, ang panawagan ng simbahan ay tayo gumawa ng mga tagasunod. Tayo gumawa ng mga disipulo. Preach the gospel to all of creation. Ang mahirap pa ito. Pagka ang primary tool, ang pangunahing pamamaraan ng simbahan ay ang tinatawag nating ministry of the word. Ang problema, ngayong panahon natin, the word is not your most prized platform. Anong inyong pinahalagang platform? Images. Kaya ganito, ang Pilipinas ay isa sa pinakamababa ang IQ sa buong Southeast Asia. Talong-talo tayo ng Singapore. Huwag na natin pag-usapan ng Hong Kong at mapapahiya tayo. Huwag na natin pag-usapan ng Thailand. Siguro ang katumbas natin, baka yung siguro Vietnam. Pero mas mataas pa rin sa atin. We are among the lowest IQ in the region. Pero nakaka-proud naman. Number 1 tayo sa TikTok. O saan ka? Number 1 tayo sa TikTok. Ang daming TikTokers. Kaya ako magti-TikTok na rin. Thunders na ako, hindi na ako marketable. Pero yung mga nagti-TikTok, kung sila'y kumuha ng picture, di ba? May paganyan-ganyan, may paganyan-ganyan, may paganyan-ganyan, di ba? Laging may action, may movement. Bakit? Because your language is images. You don't talk anymore. You don't communicate in words. Bakit? Kasi words are very difficult. Words are not understandable to young people. Pero ang galing ninyong humusga sa mga bagay-bagay. Alam ninyo kung ang isang tao ay may pagpapahalaga sa inyo, may pangangalaga sa inyo, alam nyo yan. Sa unang tingin nyo pa lamang alam nyong peke ang isang tao. And that is the good thing about young people. They have an innate way of knowing what persons who really mean well or persons who are there to take advantage of them. Napakagaling nila. Ngayon, ito ang paksa natin. How do we make disciples? Tatlong estado ang dapat nating bigyang pansin. Yan ang attending, asserting, responding. Threefold reflection. Bakit? Una, attending means see, asserting means judge, and responding means act.
That is the time-tested method of doing socio-theological reflection. First, you have to see what is going on. Ano ba ang nangyayari? Anong realidad sa mundo? Ang realidad sa mundo ay yung iba sinabi ko. Ang inyong attention span ay hindi lumalampas ng ilang minuto. Kaya kung ang isang teacher ay walang pinapakitang video at pare-parehong videos na siya lang nakikita, yung mukha lang niya nakikita nyo, walang mga images na gumagalaw, hindi ninyo pakikinggan. You tune out. And it is proven by the analytics of YouTube at saka Facebook. I am very active in social media. I have Pusong Katoliko Facebook page. There are 303,000 followers. Pagka meron kaming reel, yung reel ang pinapanood nila. Pag meron akong infographics, hindi nila binabasa ang mga information sa graphics. Pero pag reel, kahit 20 seconds lang yan, 30 seconds, yun ang nakikita nila. Ibig sabihin, in order to attract the young people, you have to summarize everything you want to say in a few seconds in images. Kaya mayroong mga famous TikToker na yun lamang ang ginagawa nila maghapon. At kumikita sila. Bakit? Kasi kapag ka naging viral, halimbawa sa YouTube, paglampas ka na ng 200,000 and you have a post that goes beyond a certain number within the hour, then at walang nag-click ng iba, ibig sabihin pinanood nila ng buo. Halimbawa 200,000 in 1 hour, pinanood nila ng buo yung 10-minute YouTube, then you become an asset to YouTube, to Google. That means they will pay you per engagement, not per click. Ang mga bata ngayon, pag nakita nilang maganda, click, pero after some time, ay talkies, click uli sa iba. They move, hindi na surfing ang tawag dyan, nakalimutan ko ano ang tawag. They move from image or video to video. And if they remain for a certain number of seconds or minutes, then it's counted as an engagement. If they react, if they make comments, if they choose like, then that changes the algorithm of YouTube. Ibig sabihin, you are an asset to Google. Pagka ang algorithm, through the phenomenon of warm bodies, the equivalent of likes, when you are liked and people engage in your video, then you become a money earner for YouTube. And they earn a lot of money. Bakit? Kasi kasama doon yung advertisement. If you subscribe to YouTube na ang tawag ng premium, then you have to pay something every month. That means tinatanggal nila ang advertisement. Pero ang mga vloggers, napakagaling. Anong ginawa nila? Yung mismong vlog nila, sapagkat ang followers nila ay let's say 3 million na, sila mismo nag-a-advertise. Sabihin nila, I thank VPN something, a company of VPN, very private network. Tapos i-describe nila yung kanilang sponsor. Pagka meron kang 12-minute video, napansin mo yung 3 minutes, nandun yung advertisement. Yan ang gustong-gusto ng YouTube. Ngayon, ilan sa inyo ang nasa YouTube? Taas ang kamay, mga bata. It's okay. Ilan sa inyo nasa YouTube? Meron kayong YouTube channel. Sinong meron? Wala? Okay, I don't count it against you. Bakit? Kasi itong bagay na nakalulungkot sa Pilipinas. There is such a thing as a digital divide. Ano ang digital divide? Para ka ikaw ay makapag-YouTube, una, kailangan mo ng smartphone na mabilis. Diba? Ikalawa, kailangan mo ng subscription. Ikatlo, dapat marami kang oras. Ngayon, ang karamihan ng mga bata sa Pilipinas ay hindi mayaman. They are in the lower economic level. Kaya anong uunahin ninyo? Unahin ninyo
maghanap buhay, tumulong sa nanay at tatay, mag-aral ng mabuti, at maghintay ng tricycle. Kasi mahal ang special, di ba? Sa Better Living ang special from Pure Gold to SM Bicutan ay 80 pesos. Can you imagine kung ikaw ay estudyante, yung baon mo napunta lang sa special na tricycle? Tapos, ang nakikita natin sa social media ay laging lahat ng magaganda. So, ang nakikita natin yung mga nag-Starbucks. I have to tell you that I don't go to Starbucks by personal choice. Una, ang pait ng kape. Ikalwa, ang mahal-mahal. Mas mahal pa ang Starbucks sa Pilipinas kaysa sa Amerika. Those of you who have been to the US would know what I'm saying. It's more expensive here, Starbucks, than in America. Ibig sabihin, kung ikaw ay handang gumastos ng magkano, 250 per day, para lamang sa isang tasang kape at saka maliit na yung matamis, no, na hindi ka man lang matitinga. Diba? Hindi ka pa rin busog. Pero 250 pesos. Pero the minimum wage in the Philippines is 610. You cannot afford Starbucks. You cannot afford Starbucks. Spending 250 pesos out of 610 minimum wage. Ibig sabihin, meron tayong tinatawag na digital divide. So, I'm not surprised na walang nagtaas sa inyo. Baka nahihiya lang kayo. Kasi inyo lang ako nakita. Magastos ang merong YouTube channel. Magastos ang merong magti-TikTok ka. Bakit? You must have time, you must have talent, and you must have treasure. But in the meantime, you are consumers. Kayo ang bumibili ng mga bagay na parang baha na nakikita ninyo araw-araw. At yung bumabaha na nakikita natin sa social media, malayo ang simbahan dyan. Noong panahon ng Reproductive Health Bill debate, mayroong isang grupo ng mga kababaihan, wala pang 10 yung mga yan, yung Catholics for RH, pero malaki ang budget. 4 lang o 10, 4 hanggang 10 lang yan. Pero sapagkat malaki ang budget, pagtingin mo sa Facebook, akala mo sila ay 4,000. Kasi may posting. Kaya natalo eh. Nung pinagdiusapan yung reproductive health bill sa Senado at sa Kongreso, ang mga gumagawa ng research ay mga millennials. Mga bata, mga 20, 23, 25 anyos. Sanay sa social media. Ano ang sabi ng mga batang yan? Sir, Congressman, wala ho ang simbahan sa Facebook. Anong nakikita niyo sa simbahan? Yung mga posting ng mga madre ng mga paru-parong lumilipad. Yung mga quoting ng gospel passages na walang dating. Pero ang nakikita natin malimit ay yung trolls, yung bots, yung automatic na lumalabas na posting ng well-funded Catholics for RH. Wala pang 10 babae yan. Pero ang dating sa Pilipinas ay sila ay 40,000, 40,000. So, the congressman said, okay, so I think we can pass this because there is no opposition. Wala ang simbahan sa social media. Nung about less than 10 years ago, in the effort, kasama ako dun sa grupong yun dahil sa mga Philippine Conference on New Evangelization, I was part of that group for at least 3 times. Three times in a row. Ang ginawa ng mga batang ito, turuan natin ang mga obispo na mag-Facebook. Naku, maghapong nag-aral mag-Facebook ang mga obispo. Nung nag-lunch break, nung hapon, ano ba ang password ko? Hindi na malaman ni Bishop yung kanyang password. Tapos na ang evangelization sa Facebook. Kasi hindi maalala ang password. Yun ang problema ng mga thunders. Mga bata, alam lahat yan. Yung mga thunders, ako ang hirap, yun ang inyong bank account, yung number na inyong bank account, ililistan nyo pa, di ba? Meron kayong maliit na notebook, dala-dala nyo yan. Nakakatuwa naman pag ako'y nadadaan sa video, nagtataka ko merong mga, ang kapal-kapal ng mga ATM. Ako'y mahiling mag-usisa. Bakit ang dami mong dalang ATM? Hindi ko alam. Ako'y napaka-ignorante. Hindi ko alam yung ATM pala ay sinasangla. Saan galing yung ATM na yun? Sa 4Ps. Yung Pantawid Pilipino program.
Naka-ATM yun eh. So, ang ginagawa niya, sinasangla. Kaya, yung babaeng yun, ang kapal ng ATM, pindot ng pindot sa button. Sabi ko, kailan ba aalis itong babaeng to? Yung pala, bawat ATM nakasangla. Kaya, kinukubra nila every kinsenas, yung kanilang kita. Nakakalungkot, no? Kita nyo. Ngayon, punta tayo sa susunod at masyadong mahabang usapin ito eh. Ano ang ating tungkulin? Let us see reality. Pag sinabi natin let us see reality, what, who, where? Let us see what the church teaches, what the gospel teaches. This is judging. What do Scripture, tradition, and the magisterium have to say about it. And then, matapos mong malaman ng katotohanan at malaman ang dapat mong malaman, ano ngayon ang gagawin natin? Yan ang pinakamahirap. Sa mga parokyang napagdaanan ko, ang daming meeting. Sa mga medyo mayayamang parokya, ang meeting nila ay eating yon, kainan. Ang meeting ay lagi nagwawakas sa eating. Pero matapos natin pag-usapan ng lahat, meron pang mga resolution. Pagkatapos ng meeting at umuwi na sa bahay, pagbalik nila next month, ang tanong, may nangyari ba? Ay, naku, nakalimutan ko. O nagkasakit yung apo ko. O nagpunta kami sa Matabungkay. Lagi may dahilan. Sumakit ang tuhod ko. Yan ang malimbit na sinasabi ng mga nangungumpisa ng mga thunders. No? Hindi daw sila nagsimba ng linggo. Ay bakit po? Kasi sumakit yung tuhod. Ay hindi naman kasalanan yan. Dapat, wag na kayong luluhod. Oh, okay. So, may dahilan. Ngayon, ang pinakamahirap dyan ay yung ikatlo. Bakit mahirap? Tingnan natin kung ang katotohanan sa ating lipunan. Sa buong mundo, meron tayong tinatawag na 3 great accelerations. Yan yung speed. 3 great accelerations. Ang una ay, hirap basahin. Baka, technology. Ang daming pagbabago ng technology. Alam nyo, ang inyong cellphone, in 6 months is already obsolete. Ang tawag dyan ay planned obsolescence. Cellphones should not last more than a year. Yung button na inyong pinipindot are only good for a few thousand clicks. After several thousand clicks, it is bound to self-destruct. Ang tawag dyan ay planned obsolescence. Kaya kung ang inyong cellphone ay pag binuksan ninyo ay pwede kayong magtimpla muna ng kape, ibig sabihin yung cellphone ninyo ay Jurassic. Bakit? Kasi ngayon yung processor, yung A17 Plus ay mabilis yon. Pag pinindot mo, nando na. At saka ang graphics ngayon ay talagang maaakit ang mga bata. Kasi ang graphics tunay ang kulay. Hindi yung mapuputi iitim. At yung maiitim ay magiging maputi. Tunay. So, yan ang technology. Ang bilis ng takbo ng technology. Sa ating mundong Pilipinas, bakit ito mahalaga at bakit tayo nagkakaroon ng problema? Dahil nga sa digital divide. Yung mga mahihirap, yung mga ordinaryong Pilipino, huwag na natin gamiting salita yung mahirap. Yung ordinaryong Pilipino, yung nakararami sa atin. Wala tayong kakayanan na magpalit ng cellphone bawat taon. Aminin natin. Kung tayo ay may kakayanang magpalit ng cellphone taon-taon, ibig sabihin ay nagtatrabaho ka sa San Miguel o sa Procter & Gamble. Meron pa ba noon? O Unilever. Mataas ang posisyon mo. Pero kung ikaw ay isang teacher, kagaya ko, hamak na teacher, yung binibili kong libro para sa aking klase, kulang pa sa sinusweldo ko sa Don Bosco Center of Studies. Bakit kinakailangan ko ng libro? Kasi nagtuturo ako. Kinakailangan makita yung latest. Hindi sapagkat ako'y nagmamarites, kung hindi iyon ang dapat kong ituro. Kung ang aking itinuturo ay 1994 pa, no, ako'y nagmimisa dito. Bata pa kayo noon. Wala pa kayo. Ay, kawawa naman yung mga estudyante ko.
Bakit? Ang tinuturo ko'y outdated na. I have to be in the forefront. Ngayon, ang isa pang mabilis na nangyayari sa mundo natin ay ang tinatawag nating globalization. Globalization. Sa Pilipinas ngayon, napansin nyo, wala ng PROMD. Lahat pare-pareho ang kilos, lahat kung mag-picture nakaganyan sa maasin. Malimit ako sa maasin kasi tinutulungan ko si Bishop Cantillas. Lahat ay meron pang mga pataas-taas ng paa. Meron pang pataligo-tali yung puwet ang pinapakita. Pagka TikTok at kinakailangan merong mga sayaw-sayaw. Yan, globalization. That means the way you behave is exactly the way they behave in Thailand. But they are dressed better in Thailand. Kasi mataas ang kanilang economic level. Hindi natin maaabot. Okay. Ang ikatlo na mabilis na nagbabago sa mundo natin ay ang problema natin, climate change. Ang klima natin ay pabago-bago. Hanggang ngayon sa Bergamo, sa lugar ni Bishop Panfilo, ang temperature nila ay mas mataas pa sa 31 degrees. At September, it should already be getting cooler kasi he lives in the mountains of sa Alps, malapit sa Alps. Pero nagbabago ang klima. Nung una, ang mga bagyo, nung kayo hindi pa sinisilang, ang mga bagyo ay laging nagdadaan sa Catanduanes, sa Borongan, Samar. Ngayon hindi na. Ang bagyo diretso na sa Northern Luzon. Yung 4 o 5 bagyong nagdaan sa atin, lahat yan ay Northern Luzon. Masaya ako kasi nagpuntang China, buti nga. Hindi, biro lang. Kaya ang China nagbaha sa katakot-takot na baha. Pero yung baha yun, hindi natural yun. Ang tawag dyan ay man-made. Bakit man-made? Kasi ninanakaw nila ang tubig na dapat ay sa Cambodia, sa Laos, sa Vietnam, sa Thailand. Ginagawang dam. Yan ang katakawan. Yan ang pagkamakasarili. Yan ang globalization. The globalization of greed. Yan ang matindi na problema natin. Pati katakawan ay globalized. Globalized ang kultura ng social media. Globalized ang fashion. Ano ibig sabihin natin ng fashion? Meron ang kinahumalingan ng mundo ngayon, ang tawag nila ay fast fashion. Parang gadget yan. Yung damit na binili mo, hindi na uso yan after a few months. So bibili ka na naman ng bago. Yung ukay-ukay, bakit kumikita ang ukay-ukay? Kasi pinagsawaan yan ng mga tao sa Hong Kong, sa Japan, sa mayayamang bansa. Saan dinadala? Sa mahirap na bansa tulad natin. Because of the world of fast fashion. The world of fast fashion, that means the shirt that you bought yesterday will only be good for a few months. And in a few months, you will have to buy another one. Saan mo ilalagay yun? Ipapamigay mo yan sa mga typhoon victims. Na okay, natulong sa Yolanda, isang bagay na inis ako. Sabi ko, magdala kayo ng mga gamit na bagay. Naku, ang dinala, may high heel, may wedding gown. Ay, ano naman gagawin ng taga-Borongan sa wedding gown? Bakit? Kasi ang binibigay nila yung wala nang lugar sa kanilang cabinet, sa kanilang aparador. Pagbibigay ba yun? Hindi. You don't give when you give something you don't need anymore. This is globalization. The globalization of greed. So, marami tayong pwedeng pag-usapan dyan, pero I have to go on. Technology's name is digital. Kaya, pagka digital, hindi na analog. Ang analog ay yan yung gumagamit ng tubo, ng transistor. Ngayon lahat ay chips. Yung mga chips na yan are specialized. Mga Taiwan has the top in technology in chip making. That's why China wants to get Taiwan. And nakuha na nila yung non-dash line. Kanila na lahat ng dagat. Pati yung South China Sea, kanila daw yun. Sabi ko nga sa mga ancient Romans, kung gumising dyan, i-claim ninyo ang lahat ng kalahati ng mundo. Kasi may mapa silang Empire of Rome. Yung mapa ng China, outdated na yun, yung mga 9-dash line. Yan ang globalization of greed.
And I'm not making any apologies for talking against it because yan ang nakikita natin lagi sa social media. Yan ang false narrative ni Putin, false narrative ni Xi Jinping na akala natin ay totoo sapagkat malimit na lumalabas sa social media. Yan ang bagay na dapat nating i-discern na mabuti, pag-aralang mabuti sapagkat tayo ay niloloko ng social media. Ikalawa, sunod, everything now is personalized. So, ano ang naging bunga ng gadget culture? Extreme individualism. Kaya kung nakita niyo sa YouTube yung mga taong naglalakad sa tatawid ng daan ay nakatingin sa cellphone, iba nasa sagasaan, iba nahuhulog sa kanal. Kasi ang buhay nila ay nakatuon sa gadget. The cellphone is no longer, strictly speaking, a gadget. It is an appendage. It is an appendage na parang kamay mo. So paglabas mo ng bahay at wala ang cellphone, feeling mo wala kang suot. Kulang ang buhay mo. Kulang. Mayroong bagay na guwang sa buhay mo. Because it has become an appendage. As an educator, I must say it's true for me. Because if I don't have my gadgets, alam niyo, pag thunders, maraming nalilimutan. Kaya kinakailangan ko ng props para maalala ko ang aking gustong sabihin. Everything is personalized. Ano ang bunga niyan? Individualism is pushed to the extreme. You are location independent. Ano yung sabihin ng location independent? You don't need to be in a place to be able to communicate with somebody. You could be anywhere in the world and still do a video chat with somebody who shares the same platform. The last time I was in China, I applied to be allowed to use the WeChat. Ang tagal ko nag-intay, ilang araw ko nag-iintay. Sabi ko doon sa aming guide, kailan ba ako bibigyan ng WeChat? Ang sabi sa akin ng guide, ay Father, nakita kasi nila yung inyong Facebook. Hindi ko kaibigan ni Xi Jinping, kaya wala kayong WeChat. Ganyan ang teknolohiya ng China. Yung face reading technology, they want to control everybody. They want to know what is your banking records, what are your crimes, what are the bad things you do. They have a social index. Meron silang score. At pag nakita nilang hindi ka nagsusuporta sa Chinese Communist Party, tingnan yung nangyari kay Jack Ma. Bilyonaryo biglang nawala. Kinuha ng Chinese Communist Party yung kanyang bilyon-bilyon na yaman. Bakit? Nagkamali siyang sisihin ang Chinese Communist Party. Now, no one knows where Jack Ma is. I don't know where he is. Well, he was everywhere around the world at a certain point, and he was the model of everybody who was aiming to make it big in the online selling world. But then all of a sudden he disappeared because he said something not pleasant to the Chinese Communist Party. There are only 1.4 million members of the CCP, controlling the lives of 1.4 billion. There are only so many million Russians, but they control the lives of 140 billion. Many of them are not Russians. They are other groups, ethnic groups in the Far East, in Siberia, in Kamchatka Peninsula, and so many other places. Russia is the biggest country in the world with 14 different time zones. Sa Amerika, 5 lang ang time zone. Eastern time zone, and then yung gitna ng Midwest, tapos pagkatapos ng Midwest meron pa mga Colorado, tapos yung West, 5 time zones. Sa China, sa Russia, 14 time zones. Kaya yung mga na membro ng Russian Federation, yung iba natutulog na, yung iba gigising pa lang on the same day. They want more. They want Lithuania, they want Latvia, they want Moldova. Globalization of greed. At ano ang dahilan? Kasi ang kanyang iniidolo ay si Peter II. O Peter the Great, Peter the First, Peter the Great. Siya ang nagpalaki ng imperyo ng Russia. Isa pa, iniidolo niya si Catherine the Great, si Ekaterina.
noong 19th century. Bakit? Siya ang unang umatake sa Crimea. Kinuha niya ang Crimea sa empire ng Turkey. Hindi Turkey ang pangalan nun. Constantinople. In the city of Constantinople, the Ottoman Empire. Kaya itong si Ekaterina, pinatay niya yung asawa niya, si Peter II. Pinapatay niya ang asawa niya. Bakit? Hadlang sa kanyang ambisyon. Yan ang globalization of greed. Yan ang nakikita natin sa social media araw-araw. Yan ang kalaban ng evangelization ng simbahan. Ang punto ko ito, ano ang dapat nating gawin upang maakit muli natin ang mga bata na humuhulagpos sa kontrol ng simbahan? Bakit? Sapagkat kung kinakansela ng mga bata ang mga thunders, madali ring kanselahin ang simbahan. Kaya ano sasabihin nila? Medieval, outdated. Yung simbahan, outdated, medieval. Hanggang ngayon, yun pa rin ang tinuturo. But truth remains truth. Kahit na kailan yan. Pero ngayon, truth is the biggest victim of postmodernity. Wala nang totoo. A few years ago when I was still in Don Bosco, Mandaluyong, napansin ko ito sa mga bata. Pag ako'y nagsasalita sa Good Morning Talk, nakikinig sila, very polite. Pero alam kong malayo ang puso nila sa aking mga sinasabi. Sasabihin ng mga bata, totoo yan, Father, para sa iyo. Pero sa amin, hindi. This is extreme individualism. The product of postmodernism. The standard of truth is not an objective teacher of truth. Hindi ang simbahan. Hindi ang matatanda. The standard of truth is me. And I have the means to find out the truth. Google at saka yung dark web na tinatawag, yung dark web. They have the means to look for what they're looking for. At yan ang mga mundo ng mga bata na ating pinagsisikapang akitin sa simbahan. Kaya sinabi ko kanina, kakaunti na mga pamilyang buong pamilya nagsisimba. Yung nag-aaral ng college, meron sariling oras. At hindi pumapasok ng simbahan yan. Nandun sa tabi, sumasagap ng wifi sa labas. Habang nag-uhumili ko, alam kong hindi sila nakikinig, nakatingin sa cellphone. Iyan ang larangan ng ating ebanghelisasyon. Matindi ang problema ng simbahan. That is why I need to talk directly to the young people. Kayong mga naririto, you're already doing something out of the ordinary. Ang inyong mga kasambahay, mga kasama, mga kasing edad, ay nagtitiktok o ewan ko anong ginagawa o baka tumutulong sa tindahan o nagtitinda or whatever. Kayo, ang konti sa isang cohort na napakaliit. Hindi na kayo excited makinig sa mga talks na ganito. Kasi lalo na ako, monotonous, pag ako'y nag-talk, kayo antok. Yan ang mahirap eh. Kaya inaamin ko naman yon. Kaya ako'y, pag nagtuturo ako, hindi ako umuupo eh. Kaya pagkatapos ng aking buong umagang pagtuturo, sakit na ng tuhod ko. Parang ayaw ko na. Pero pagka naman ako'y may hawak ng mikropono, ayaw ko naman ako'y umupo doon na parang sitting pretty, parang prinsipe. Kasi kinakailangan makita ko yung mata nyo. Kaya ayaw ko yung online class eh. Bakit? Kasi yung online class, pinapakita lang nila yung profile pic nila. Yung profile pic, maya pinapalitan yan ha. Ang tawag dyan ay impression management. Bakit? I have to look good in my profile pic. Kaya pagpasok yan sa SM o sa MOA, pagpasok sa toilet, yan, mga ganyan-ganyan yan. At 20 picture agad yan. 20 picture. Tapos, i-edit nila. Yung tagyawat nawawala. Yung bungi, nakakangipin. Yung payat, tumataba. Yung matataba, pumapayat. At yung matatandaan, nawawala ang puting buhok. Yeah. Impression management. Yan ang pinagkakaabalahan ng mga bata. Impression management. God looks at you for who you are, not the impression that you want to have. God loves you for who you are.
Hindi ka mamahalin ng Diyos kung ikaw ay nagpapanggap na parang si Putin. Parang biktima si Putin, ano? Sinasabi niya, ang Amerika daw nagsimula ng gera. Hello, sino ba nagsimula ng gera? Pero yan tinatawag niya ng false narrative. Pero sabi ni Goebbels, yung Nazi, na katulong ni Hitler, sabi niya, repeat a lie often enough and that lie becomes the truth in no time. Kung sa bawat buklat yun ng TikTok ay merong suggestion na wag na kayong maniwala sa mga pare, wag na kayong maniwala sa simbahan, niloloko lang kayo, then it becomes true. And then all of a sudden, nasa na yung dating nagseserve sa akin sa misa? Nako, sumasamba na sa saddleback. Diba? Nagbago na ang relihiyon. O naging kulto, miyembro ng kulto. Alam niyo yung I am a futurist. I have to tell you this. Wala namang online eh. Hindi ito naka-online, ano? Yung kultong yan, natuto na ang simbahan dyan eh. Babagsakin, mawawala yan. Tingnan nyo, nangungunti na yung El Shaddai. Mga bungi na lang nagkakantahan doon sa amin ng tuwing Miyerkules eh. Nangungunti, kaya matanda na si Mike Velarde. Hindi kaya ng mga anak niya. I'll tell you another story. Si Robert Schuller. Robert Schuller was a televangelist, very popular. He had millions and millions of followers in the 80s. Yung kanyang Crystal Cathedral sa Orange, California, nabisita ko the last time I was there. It is now the Cathedral Church of Orange, the Diocese of Orange. Bago namatay si Robert Schuller, nakita niya na, sabi niya sa mga anak niya, hindi natin ipagbibili ito sa mga ibang relihiyon. Only to the Catholic Church. Kahit mura. Alam niya, mga pare, laging tawad ng tawad yung mga yan. Hindi tumawad. Ang mura-mura, binenta. Pero sabi niya kasi, huwag ibebenta sa mga kulto, huwag ibebenta sa mga televangelists, ibenta lang sa Catholic Church. It is now the Cathedral Church of the Diocese of Orange in Southern California. Ngayon, ang aking prediction, yung mga kultong yan mamamatayan. Bakit? Nakita na natin ang nangyari sa kasaysayan. Kapag ang isang simbahan ay nakikipag-dancing palsy-waltzy with politicians, tawag dito, cha-cha sa mga politiko, then the church becomes a widow soon enough. You will find yourself a widow. Kaya natutunan na ng simbahang Katoliko yan. Ngayon, na ako'y nasa Mandaluyong, pagka ako'y nag-a-apply ng bagong programa sa Tibet, kalahating taon na, wala pang sagot ang Tibet. Yung Central, Metro Manila. Tinanong ko, nagpunta ako doon, bakit hindi walang aksyon? Yung pala yung tumatanggap ng application ay membro ng kulto, mga iglot. So pagka iglot, alam nilang pare, tinatapon nila sa ilalim. Kaya sabi nung head ng Tibet, Padre, diretso na lang sa akin, ako na bahala. Ganyan sila. Bakit sila nandyan sa lahat? Nasa BIR, nasa Bureau of Customs, nasa Bureau of Immigration. Bakit? Kasi nangangako sila, pampanaluhin namin kayo. Iyan ang globalization of greed. Kapalit ay akin yung BIR, amin yung LTO, amin yung LTFRB. Punta kayo sa LTO, puro iglot yan. At pagka kami hindi kami papansinin. That will die a natural death. The church has seen greater problems in history. Ang daming problema ng simbahan, pero ang pangako ng Diyos, not even the gates of hell will prevail against it. So, no matter what challenges we are facing sa mundong ito, we have to go beyond that. And manifestations of globalization, cancel culture, wokeism, nawala ang katotohanan, yan ang cancel culture. Sasabihin ka ba naman, sige, ikaw na ang magaling, dito may na ako, nasuplang na ako, wala na akong masasabi kasi ikaw ang magaling eh. Ganyan ang cancel culture, yan ang wokeism. Ang wokeism, yan silang ideolohiya. So pag sinabi lang Black Lives Matter, that means all whites are evil.
America is evil, satanic quest. Yan ang narrative ng mga Russians. Fake news, false flags, false narratives. So, ano ang mga emerging pastoral challenges? I'd like to talk about the devil. And the devil that you don't know. Bakit? Ang galing niya magpanggap eh. The devil you don't know is the devil you meet every day. Pero ang galing magpanggap. The devil you don't know, a church in crisis, and the phenomenon of, sabi ng mga bata sa mga thunders, you lost me. Wala na ako dyan. I'm out of here. Ayaw ko ng mga usapang banal. Ayaw ko ng mga kantahan. Diba? Kaya yung El Shaddai namin sa Parañaque, every Wednesday, nababawasan yata ng 2. Pero meron silang sound system, kaya akala mo punong-puno ang simbahan. Kasi ang lakas ng sound system, palahaw kung kumanta. Ano ang ibig sabihin nito? The devil is the father of deception, division, diversion, discouragement. 4 na D. Deception, division, diversion, discouragement. Sa Parañaque, sa Mary Help, yung bahay na paglabas namin sa gate, meron doong bahay. Yung batang yun nakikita ko naglalaro lagi araw-araw tuwing hapon. 13 years old na batang babae. Isang umaga na balitaan na lang namin na nagpatiwakal. Nagpatiwakal. Yan ang the devil that we don't know. Discouragement. Na-discourage kasi walang bago. Hindi ko sinasabing nangyari ito sa bata. They can feel discouraged kasi hindi binili ng bagong cellphone. Hindi, alam nyo sa assumption ng mga, I hope there's nobody here na tatamaan. Sa assumption sa Makati, nabibigla ako kasi ang mga baon ng mga batang poor little rich kids, 4,000 isang araw. Sweldo na yun ang kasambahay. No? Saan nila alalagay yung pera? Sa Don Bosco, Makati, merong isang grade 12 na bata. Kwento sa akin to nung nagtitinda sa bookstore. Pumunta sa bookstore, bibili ng uniforme. Ang kinuha niya, mga 6 na set ng uniforme. Up and down. Ang dami, no? Hindi ka ba naglalaba? Usually, ang uniforme, 2 lang, no? Habang suot mo yung isa, nilalaban ng nanay mo yung isa. Siya, 6 na sets. Paano mo babayaran yan? Wala ho akong pera. Ano yung laman ng pitaka mo? Binuksan ng pitaka. Ang daming 1,000 pesos na laman. Bakit ayaw mong bayaran? Kasi sabi ng nanay ko, ito'y hindi para sa ibang bagay. Ito'y para sa aking pagkain, sa aking pangangailangan. Di ba pangangailangan mo yung uniforme? Ayaw. Noong narinig niya, ibalik mo na lang yan kasi hindi naman consignment yan eh. Binili din naman nagtitinda sa bookstore. Hindi consignment yan. Anong ginawa ng batang ito? Na hindi ko maubos maisip. Nagtatambaw, nag-iiyak, pumunta sa kantos, sinipa yung dingding. Iyak ng iyak. Simpleng bagay, hindi ka marunong sa buhay. Bakit? Sapagkat this is the globalization of dependency. Lahat ng desisyon, yung nanay na nasa Bahrain. Lahat ng desisyon manggagaling sa tatay na nasa United Arab Emirates. Bakit? Nasa WhatsApp Nasa FaceTime. Digitalization of what? Of personhood. Who is the grade 8, grade 12 student, that boy? Who are you? Hindi niya malaman kung anong gagawin, nagtatatambaw, sipa ng sipa hanggang magsugat ang paa. Borderline personality, ano? Ganyan ngayon ang takbo ng mundo. Bakit? Kasi lahat instant. Lahat ay magagawan mo ng paraan. Lahat ay pwede mong pinduting mga butones hanggang sa makuha mo ang gusto mo. At pag hindi mo nahihirapan kang kuhanin, i-cancela mo. Hindi na ako uuwi sa bahay na ito. They use the threat of harming themselves. At isang bagay na napansin ko na ako'y nasa Mandaluyong. Isang beses, nag-a-assist ako sa mga Tibet. Nakita ko yung 2 kambal. Magkapag-kambal sila. Yung isa, may benda rito, may benda rito.
Ako'y usisero eh. May pagka-usi ako eh. Sabi ko, ano nangyari sa kamay mo? Wala po, Father, nasugatan lang ako. Bakit dalawa? Bakit dalawa? Wala po, Father, okay lang to. Hindi, sagutin mo ako, bakit ka may sugat? Lumabas ang totoo. Nilalaslas niya yung sarili niya. And he is not the only one that I saw. Ang mga bata ngayon, pag hindi nakuha ang gusto, maglalaslas. They have to feel real. They have to feel pain. Bakit? Kasi hindi sila nakakaramdam ng problema. Lahat ay supply ng nanay. Lahat ipagkakaloob ng nanay. Ngayon lamang ako nakakita ng mga batang naglalaro ng football na hinahabol ng nanay ng panyo kasi magpapawis yung anak ko. Magpapawis daw yung kawawang anak niya. Sabi ko, dapat lang magpawis, no? Pero overcaring, helicopter parenting, ang tawag namin dyan, helicopter parenting. Kaya I'm sure you see this in Caritas Don Bosco. I'm sure you see this in Saint Scholastica. Because I saw it in Don Bosco. Okay. I know I cannot talk forever. So I would like to open the floor. Maybe I'll just say a few more ideas about the devil you don't know. Deception. The ordinary work of the devil, number one, is deception. Lalansihin ka, sasabihin ng bagay na sasabihin niya, maganda, tama, okay, yan. Saan nanggagaling yan? Sa social media, sa fake news. Lalansihin tayo hanggang sa maniwala tayo doon sa kanyang pambobola. Ikalwa, tayo mga Pilipino, hirap na hirap tayong magkaisa. Nung unang biyahe ko sa Amerika, 1984, inimbita ako ng mga Kabiteño. Taga Cavite ako eh. Diyan lang sa malapit dito, Tagaytay, Mendez. Inimbita ako ng mga Kabiteños of California na pasinayaan ang Kabiteño Society of California. Pagbalik ko 2 years after, nagkanya-kanya na. Silangeños, Dasmarineños, Tagayteños, Mendeseños. Ano na nangyari? Hindi nanalo yung manok namin eh. Gumawa kami ng amin. In 1988, I presided on the pasinaya din ng Rotary Club of New York City, Filipino-Americans. Pagbalik ko 2 years after in 1990, galing papunta akong Roma noon, hati na. Meron ng Jersey City at saka New York City. Ang pagitan lang Hudson River, sasakay ka lang ng PATH train, nandun ka na sa New York. Anong problema? Ba't kayo naghati? Yung manok namin sa Jersey City hindi nanalo. Yan ang gawa ng demonyo. Hinahati tayo. Lagi tayo may kaaway. Pagka lagi tayo may kaaway, lagi tayo nagtutungayaw, lagi tayo nag-iisahan. Who is working here? You are playing into the hands of the devil who makes all sorts of division. Then, ikatlo, diversion. Yan ang pinakamatindi para sa mga bata. Bakit? Huwag ka nang siguro alam niyo ito. Noong pandemic, last year nung natapos ang pandemya, wala ng university na naniniwala sa mga pinadadalang papeles ng mga school kasi lahat excellent. Lahat ay suman con latek. Lahat ay matataas ang grado. Bakit? Kasi gumawa ng homework yung nanay eh. Kaya ang ganda ng mga grado. Kaya ang mga malalaking universidad hindi na naniniwala sa mga certificate na yan. Bakit? Pumasa ka sa test namin. Kasi lahat ay excellent. Ang gumawa ng homework yung tatay o ang nanay. Ngayon, ang diversion. Pagka may problema, anong gagawin? Mag-iisip kayo ng bagong kwento. Yun ang dahilan kung sinabi ko kanina. Yung pinoproblema nyo kahapon, hindi na yun ang mahalaga. Bakit? Napalitan na ang kwento. Meron ng ibang nagwala sa Facebook. Pag may ibang nagwala sa Facebook, yung kinagagalit natin kay Napoles, nawala na, napalitan.
Nawala na sa radar natin si Napoles. Hanggang ngayon nagdurusa pa rin tayo dahil nandyan. Not only in Napoles, yung mga politikong gumamit sa kanya. I'm a victim of that because I had a foundation, Coleandro Foundation, Father Coleandro. Yung foundation na yan dahilan sa kay Napoles at ang mga politikong ginawang money laundering ang mga foundation. Hindi naniniwala ang mga tao sa gobyerno sa foundation. Patutunayan mo na ikaw ay gumagawa ng mabuti. Bakit? Kasi yun ang ginawa ng mga politiko. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan. Alam nyo yan. They are all the same. Globalization of greed, diversion, and then discouragement. Sabi ko kanina, ang pinakamatinding problema ng mga kabataan ay itong discouragement. Ang bilis niyong manghinawa. Ang bilis niyong mawalan ng tiwala sa sarili. Ang bilis niyong manghina dahilan sa problema. Kaya pagka may problema, las-las. Yung sinasabi ko kanina, 50 meters away from the gate of the church, yung bata, ayun, nagpakamatay. 13 years old or 14. Anong problema? Lahat binibigay ng nanay, pero hindi marunong tanggapin yung kaunting hirap. Pag nahirapan, ayun, naninipa ng dingding. Ang daming pera, pero ayaw niya magbayad kasi sabi daw ng nanay niya, yan ay para sa pagkain mo lang. 15,000 ang laman ng pitaka, no? 6 na set ng uniforme ang kinuha. Tapos nung tinanong, paano mababayaran yan? Nagalit, nagtampo, umiyak, nagtatambaw. Okay. Alright, bottom line. Matindi ang ating tungkulin ngayon at responsibilidad. Bakit? Ang mga bata ngayon will no longer be as religious as their parents and definitely not as religious as their grandparents. Hindi na. Ang inyong attachment sa simbahan ay pahapyaw. Definitely, words, the ministry of the word will not be where you will hold on to. Kung meron man, ito to ang gusto kong sabihin. Interpersonal relationship. Sabi ni Matthew Kelly, we have to save the world one person at a time. Hindi na uso yung mga Youth Marian Crusade na libo-libo sa Araneta Coliseum. Wala nang naniniwala dyan. Wala nang naniniwala sa mga mass rallies. Paano mo maaakit ang mga kabataan? You've got to go personal. You've got to go one-on-one. You've got to go face-to-face. You've got to get their heart. You have to save the world one person at a time. So, what does that mean? You cannot remain on the level of activities. Yung activities na yan, meron kang tarpaulin. Tarpaulin, against global warming pa yan. Nagko-contribute pa yan sa global warming. Hindi na pwedeng meron kayong annual gig o annual reunion. Hindi na naaakit ang mga bata dyan. Saan sila maaakit? If they have somebody who cares for them, whom they can open up to, nag-identify sila sa isa, bata o matanda. Kung wala kang pupunta ka sa simbahan and you don't feel you belong because no one notices you, no one cares for you, you are lost. You lost me. Yan ang maraming slides ito, pero kung pagka pinakita ko sa lahat sa inyo ay magsisimbang gabi tayo bukas ng alas 5. Okay, I need you to ask me questions. Ang pinakamahalagang sinabi ko ay save the world one person at a time. Not by crowds. Not by mass rallies. Hindi na uso yan. Yung magmi-meeting, tatawagin mo sa Araneta Coliseum, magdamagang walang tulugan, hindi na nakakaakit yan. Ang nakakaakit ay kung meron silang kaibigan sa simbahan. Meron silang mahahawakan. Meron silang makakausap. Alam nilang may pagtingin sa kanila at pangangalaga sa kanila. Matthew Kelly is a relatively young evangelist. He is originally from Australia. He wrote his first book before he turned 21. And he has written probably more than 12 books. May tanong po? Mga bata, gusto magtanong kayo?
Anyone? Jet, simulan mo. Thank you, Father Chito. Welcome, Don Bosco. Sumasa mga loob ko, hindi ako iniimbitahan dito eh. Layo niyo po kasi. Layo. Yung question ko po, thank you very much for the inspiring talk. Very relevant ngayon yan sa nangyayaring youth evangelization na ongoing po ng BEC ng Don Bosco. So may mga session kami paggabi sa mga youth ng barangay. So Father, ang minsan nangyayari, hindi masustain. Yeah. Yung iba nandyan minsan, tapos iba wala. Isang ganadong-ganado. Tapos paano namin ma-maintain yung... You will have to define what is needed, what is the need. Because naturally, young people will first meet the need, not what you think is their need. So let me be frank. Doon sa Children's Center sa Better Living, marami dong mga bata, hindi man lang kumain ng agahan, pero nandun na sa simbahan. That's a need which the church must do something about if they can. So, bakit hindi umaaten? Kasi meron silang pangunahing pangangailangan na hinaharap. Baka naglalaba kasi bumagyo ng umulan ng ilang araw, naglalaba ng uniforme, mga ganung bagay. O inutusan ng nanay na magsaing. Alam nyo, ikaw ba inutusan ng nanay mo na magsaing? Opo. Ay, naku, hindi ka pa sigurado dyan. No? Hello, ang sagot mo. Ikaw. Opo. Marunong ka? Okay. Pero, alam nyo, nakakalungkot mga aminin. Father, add-on. Yeah. Pero Father, pag niyaya mo sa mga sports, sa mga swimming... Because that is a need. That is their need. Very, sila talaga. They need a sense of belongingness, a common activity that makes them happy, that fulfills them. A meeting does not fulfill them. Father, ito ang nagiging problema. Magpapa-swimming, magpapa-outing. So, nandyan lahat. Mag-start na ulit tayo ng ating youth evangelization. Wala na. Yeah. Yan ang sinasabi ko, attention span ng mga bata ay napakakitid. Oh. And So, yun yung problema, yun ang Father. problema. Yeah. Now, I must tell you that we have no right to lose hope. Otherwise, we have no reason for being who we are. Kung tinatanong ng mga estudyante ko, you always give us a very sad reality. Sabi ko, is that what I give you? In my homily, I give what is sad reality, but I don't end with the sad reality. I always end with the good news. Because if I remain with what is hopeless, I have no right to celebrate Mass. Because I don't give meaning to my priesthood. To be a believer is to have hope. You cannot have faith without hope. So, lahat ng mga pagsubok, hindi pwedeng sabihin natin, ay, bala kayo dyan. Yan ang nakikita ko sa Facebook eh, bala kayo dyan. Hindi pwedeng bala kayo dyan. Dapat pamahalaan natin. And because we know better, we have more resources. I know, napakahirap. Kasi isang bagay na nakakalungkot sa Pilipinas, yung globalization of poverty. Poverty is globalized. Bakit? Because of the extreme capitalistic culture. The extreme capitalistic culture, nakakalimutan yung mga mahihina. Kaya poverty is globalized also. Not only globalization of wealth, not only globalization of greed, but also poverty. Okay? Thank you, Father. Meron pa po? Mindy. Father, good evening. I'm Mindy. I'm a lecturer and I'm also with the social communication ministry. Yeah. Given the prevailing fake news, Yeah.
and distortion Yeah. of the truth. From your experience, Father, I'm wondering whatever happened to the ethics of journalism? There is none. It has been shelved. I was a victim of fake news when I was in Mandaluyong. The one that I dismissed because he was stealing money and funds from students, failing them, yung mayayaman. Ang binabagsak niya yung mayayaman para magbayad sa kanya. Yung ibinabagsak sa thesis para mag-enroll uli. Kasi babayad na naman thesis advising fee. At saka ibabayaran na naman yung mga panel of examiners. Na-discover ko yan. Nung tinanggal ko siya nagsimula ng DBTC Freedom Wall. And he destroyed me for a few months. I didn't know what to do. I was so angry and so sad because this is not me. What he's portraying me to be is not who I am. It's fake news. But he was inventing all sorts of fake news. Now that I'm no longer there, these people who are angry with me have no more reason to be angry with me. I have no more position. I know I don't control their lives anymore. But this is true. Ethics has gone down the drain. Why? Because we have been influenced too much by the Chinese culture, who kicked out Confucianism and the culture of Confucius. There is no ethics in China. Whatever makes money is ethical. And you know this. Whatever makes money is ethical. I had two former students who were working for a Chinese firm from mainland China, and they were suggesting, can we have a mass every first Friday? And the Chinese boss said, will that put in money? You're going to pay the priest? Hell no. This is not making money. There is no purpose to say mass during first Friday. There is no ethics. That's the globalization of greed. And the young people hear this every day. Every day. Pagka nakaisa ka, masaya ka pa Naisahan mo yung teacher mo. Nag-submit ka ng fake na thesis. Nakalusot ka. Ikaw pa masaya. Ay, ang tangin naman ng professor. Hindi ako nahuli. Ikaw pa ang may kasalanan. It's a sad reality, Father, Yes. but I appreciate your frankness. Yeah. Thank you. Mga bata, kahit isa lang. Kasi kayo ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Kayo ang madaling maakit ng kasinungalingan. Kayo. Because it's all in social media. The older ones, hindi na nakakalimutan nga ang password Kaya hindi lang nababasa yan. Ikalwa, wala silang pasensya kasi malabo na ang mata. Nahihilo sila dun sa TikTok kasi puro sayaw. Pero yung lyrics sa babae ng matindi. Yeah. Hi, good evening, Father. Pwede po humingi ng payo tungkol sa pag-evangelize po ng mga kaibigan namin. Yeah. Kasi minsan po nakakadismaya na binabahagi po namin yung faith namin, yung passion namin for the Lord. Yeah. Pero tulad po ng sinabi nyo kanina, parang polite lang po sila. Yeah. Tapos parang po yung pinaparating po nila na, sa'yo yan. Parang Okay. libangan mo yan, yung being close to the Lord, and it's not something for me. Okay. Yun po yung parang yung binanggit niyo po kanina ng crisis ng katotohanan. Okay, You have your truth, I have my truth. Let's respect the boundary. Okay, that's true. That's a very valid point. That means you have captured the mentality of your peers. Ang sagot ko ito. Nung ako'y dean sa Mandaluyong, that's almost 40 years ago, 36 years ago. Nagtuturo ko ng theology sa audiovisual. Merong isa na laging late on cutting classes. Tumatakas. Long-sighted ako. Hindi ako short-sighted. I am far-sighted. Kaya nakikita ko yung mga late, yung tumatakas. Nung pangatlo, sabi ko, Francis, pangalan niya Francis, hindi ko sasabihin ng ipilido. This is the third time you're coming late for my class. The third time also that you are escaping from my class. I will not tolerate it. He was very angry with me.
He didn't want to see me. He didn't want to talk to me. But then many years after, when I was rector in Canlubang, when I was saying Mass here every Sunday, he rang, the phone rang up and said, "Father, do you remember me? What's your name?" "Francis so-and-so." Biniro ko, minura ko ng konti. "Walang hiya ka, hindi kita makakalimutan." So, ano na ang ginagawa mo ngayon? Sabi, "Father, you might want to know, I'm now an elder in Couples for Christ." Thanks be to God. And sabi niya sa akin, nung pinalabas niyo ako sa classroom, that was my turning moment. When I got home, I knew I've done wrong. And he became a changed person. And every time I have drives to help typhoon victims, he gives me money. Okay, marami akong ganyang kwento. Iyan ang kwento na hindi mapapaltan ng anumang bagay kasi nakita ko first hand. Ang daming ganyan. Isa pang kwento ni Bishop Panfilo, kasi nagmi-miss ako sa Holy Infant Jesus Parish sa South Admiral Village. Nalulungkot ako doon kasi yung 4:30 Children's Mass, 4 na pong mga batang paslit ang nagsisimba. Bakit? Kasi pag ikaw yung nakasakay ng tricycle, hindi ka papapasukin. Ang mga nakasakay ng tricycle, ayaw papasukin. Yung sabi nung Homeowners Association, 50 bata lang. Ang ganda-ganda ng simbahan, air condition. Hindi makapasok ang mga naka-tricycle. Anyway, meron din isang nagsimba doon in answer to your question na lumapit sa akin. "Father, estudyante ako ni Bishop Panfilo sa Don Bosco, Makati." Sabi niya, alam ko pagka nagmimisa ay Salesiano." "Paano mo nalalaman?" "Hindi ko alam, Father, basta alam ko Salesiano nagmimisa." And then he talked about Bishop Panfilo. And then I asked Bishop Panfilo, kumusta itong batang ito noong araw, 1975? Pasaway, cutting classes din, medyo mayaman, may pera, ginagawa ang gusto niya, hindi sumusunod. Ngayon, siya nagpagawa ng simbahan. Yeah. So Father, pasensya na po, pero naghahanap pa rin po ako ng payo. diskarte po kung paano. Yeah. Kasi sarado pa rin po eh. I think what you're getting at is maybe to build a relationship with them, right? Yes, that is exactly what I was going to say. With my set of friends, we've been friends for 6 years already. Yeah. And parang naging personality trait ko na yung pagiging religious. Pero hindi ako nakaka-penetrate sa kanila. I can't, I don't know how the Holy Spirit's supposed to convert them if they can't even entertain the question of conversion in the first place. Don Bosco had a beautiful statement about that. You have to love what they love so that they love what you love. So, dapat makibagay ka rin sa kanila, makisama, mag-hang out din sa kanila, magpakita rin ng interest sa kanilang interest in the hope that you can pull them over to your side. Yun ang practical advice ni Don Bosco. Thank you po. One last question. I appreciate your attention kahit na ang boses ko ay boses bakulaw. Wala akong ubong-ubo pa ako eh. Marami pa yan kasi mahaba ang slides na yan, pero I don't want to bore you. I just want to go direct to what is essential. Palakpakan uli natin si Father Chito sa kanyang very enlightening, no? Sunod-sunod na yung ating mga formation about online, kung natandaan ninyo. Father Gustilo, Father Eli, no? At ngayon si Father Chito. Sila po ang talagang pinakamahuhusay naming mga speakers, no? So thank you, Father Chito, for this enlightenment. Para sa akin po, lahat ng aking narinig, natutunan is a challenge. Challenge really what we can do, what we can still do dito sa parokya, sa aming community in terms of evangelization, using the online media, and especially para makatulong sa mga
maakit ang mga kabataan sa Diyos at sa ating simbahan. So, thank you very much po. Kung wala na, let us all stand. We will thank the Lord for this beautiful night. Father, napansin niya mas marami yung mga kabataan kaysa mga gurang. I checked the online, there are 40 who are watching this online. Siguro mga masakit ng tuhod, kaya nasa bahay na lang yung mga iba. So thank you once again. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Father, for this beautiful night of enlightenment, inspiration, and also encouragement for us, especially the leaders of this community, to continue in the work of God in evangelizing your people, especially the young people. Thank you, Lord, for the person of our speaker, Father Chito Di Maranan. Continue to bless him in his work, in his ministry, in the many works that he is doing on behalf of young people. Please bless all of us as we go home. Protect us from all dangers. And may we keep your word in our hearts and promise you that we will continue to open our hearts and put ourselves in the service of your church. We ask this through Christ our Lord. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Good night once again. You may have a picture taking with Father Chito, those who like, especially mga kabataan.